Serye FM. Nang makalabas na ako ng ospital at maayos na para pumasok, pinatawag ko agad siling sa faculty. Nag-usap kami tungkol doon. Nakonsume ang isang buong oras ko sa pag-uusap na yun. Sir, nag-research ako tungkol doon. And luminga siya sa paligid bago ako sinagot. Maraming lumabas, sir. Yes, masyadong malawak ang internet world. Pero may isang nag-stand out, sir. Pero sir, Christian ako ha. I don't believe in such things po. What is it, Leng? Reincarnation, sir. Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story. Mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gru. Nagsimula lahat ito nung 13 years old ako. Gabi ng birthday ko, na naginip ako. Isang babae na nakasuot ng Victorian era na damit. Parang nasa prairie kami. Madamo, maraming bulaklak. Minsan nasa malaking bahay kami, nag-uusap, nagtatawanan. Sa loob ng 10 taon, siya ang laging laman ng panaginip ko. Hanggang isang araw, nalipat ako ng probinsya sa isang public high school. Binabati ako ng mga kapwa ko guro. May maliit na salo-salo. May dumating na mga estudyante. Hindi ko sila agad nakita dahil kausap ko ang principal. Pero nang mapadako ang tingin ko sa salamin, muntika na akong matumba. Yung babaeng laman ng mga panaginip ko, nasa refleksyon ng salamin. Hindi kulay auburn ang buhok. Hindi kulay green ang mga mata. Pero siyang siya talaga. Parang Pinay version kumbaga. Lumingon ako sa likod. Kung dati nasa panaginip ko lang siya, ngayon nasa totoong mundo na. Kung alam niyo lang ang ginawa kong pagtitimpi para hindi siya lapitan. Naka-uniforme siya ng pang-estudyante. Pasimple kong tinanong ang isa sa mga datihang guro kung sino ang estudyanteng iyon. Si Ellie ba? Section 3. Baka kilala mo? Umiling ako. Sinabi ko lang na kamukha siya ng pinsan ko. Mula nung araw na yun, nagsimula ang mga bangungot ko. Paulit-ulit ko nakita ang paggahasa sa kanya ng isang lalaking hindi ko maaninag ang mukha. Habang ako ay nakagapos sa kwadra ng mga kabayo. Parang libro na nadudugtungan tuwing natutulog ako. Ginawa ko lahat para maiwasan ang pagtulog. Naging kapalit noon ang kalusugan ko. Kaya sa ika-4 na buwan ko pa lang ay na-ospital na ako. Binisita ako ng advisory class ko. Nagdala sila ng mga prutas, pagkain. Kahit papaano ay sumaya ako. Isa to sa mga gusto ko sa pagiging guro. Nagkaroon ka ng mga
anak na maingay pero mababait. Sa kabila ng ingay nila sa hospital room ko, may isang lumapit sa akin. Si Elena, o Leng kung tawagin namin. Oh, kamusta ka naman sa school, Leng? Dati pa rin, sir. Dragon pa rin si Ma'am Tulagan eh. Tumawa kaming lahat. P6 teacher nila yon at kilala sa pagiging terror. Sir, pwede ko ba kayong makausap mamaya? Nagtaka ako sa kaseryosohan ng mga mata niya. Oo naman, pero bakit? Tungkol saan? May papakita po ako, sir. Hindi pwedeng makita nung iba eh. Anong oras pwede bumisita sa gabi, sir? Dahil sa private room ako, pinasok ng tiyahin ko. Pwede akong bisitahin kahit anong oras. Nagkasundo kami na pagkatapos ng klase siya pupunta. Naging napakahaba ng araw na yun. Hindi ako mapakali sa hospital bed kung anong ipapakita sa akin ni Leng. 6:30 nang dumating siya. Naka-school uniform pa rin siya. Tumingin siya sa tiyahin kong kasama sa kwarto ko. Nakuha ko agad ang gusto niya mangyari kaya nakiusap ako sa tiyahin ko na ibili ako ng kape sa kantin. Sir, alam ko po medyo weird pero kasi tiningnan ko siya katulad ko na nagtatabaan ng mga eyebags niya. Parang stress na stress siya. Parang ako. Dati naman, nung nasa introduce yourself kami, growing siya. Don't get me wrong, maganda si Leng, pero not in a good way na gusto ko siya ha. Go on, Leng. I won't judge you. We have our own way of being weird, right? Mula sa clear file niya, nilabas niya ang ilang bond paper na pinakita sa akin. Nahigit ko ang hininga ko na makita ko ang mga sketches. Ako at si Ellie at isang lalaking walang mukha. I mean, yeah, walang mukha. Hindi ko alam kung sinadya ba yun o hindi pa natapos. Katulad sa panaginip ko. Ano to, Leng? Saan mo to nakita? Yun nga po, sir eh. Ako po ang nag-drawing niyan. Nakikita ko po yan sa panaginip ko. Kailan mo na panaginipan to? Tandaan niyo pa ba yung maternity leave ni Ma'am Tamayo? Yung nakasit in sa klase natin for a week? Yung mga section 3? Tumango ako. Noong nakaraang buwan lang yun at sa loob ng isang linggo, nahirapan ako magturo. Nadidistract kasi ako kay Eleanor. Yung last day, sir, nagkatabi kami ni Ellie eh. Di ba po na-late ako? Kaya sa sahig po ako nakaupo. Sir, yung moment na magdikit yung siko namin, para akong may nakikitang clips. Ewan sir, ang hirap ipaliwanag eh. Pero nung gabi pong iyon, basta po sa tuwing matutulog ako, napapanaginipan ko po kayong dalawa. I was stunned. Kung hindi pa pumasok ang tiyahin ko ay hindi ako matatauhan. Nagpaalam na siya at naiwan akong hawak ang mga sketches niya. Nang makalabas na ako ng ospital at maayos na para pumasok, pinatawag ko agad si Leng sa faculty. Nag-usap kami tungkol doon. Na-consume ang isang buong oras ko sa pag-uusap na yun. Sir, nag-research ako tungkol doon. And luminga siya sa paligid bago ako sinagot. Maraming lumabas sir eh. Yes, masyadong malawak ang internet world. Pero may isang nag-stand out sir. Pero sir, Christian ako ah. I don't believe in such things po. What is it, Leng? Reincarnation, sir. Matapos siyang umalis para humabol sa next class niya, nag-research ako tungkol sa reincarnation.
Maraming accounts ang nasa internet tungkol doon. Kadalasan mga bata. Naaalala nila ang past life nila. The idea of it keeps bugging me for days. And the nightmares has grown into full intensity. Wala na kami sa kwadra. Nasa parang kwarto na kami na parang mga walang bintana. And every day, Leng would keep giving me her sketches. The scene katulad ng sa panaginip ko. Hindi ko alam noon kung anong kaugnayan ni Leng sa lahat ng ito. Kung bakit niya napapanaginipan ang mga napapanaginipan ko. Hanggang sa makagraduate na sila ay binabangungot pa rin ako, pati si Leng. Pag may free time siya, pinupuntahan niya ako sa school. Kasama niya ang isa sa mga kaibigan at kabatch na best friend ng co-teacher kong si Nico. Which at that time ay ramdam kong may kakaiba na sa dalawang iyon. On my 26th birthday, pumunta si Leng. Mga dati kong estudyante at mga co-teacher sa bahay. Umuwi ang kuya ko mula Spain kasama ang mama namin. Nagulat ako nang kasama ni Leng si Ellie. Turns out, magka-course sila at naging magkaklase sila by second year. Sobra ang kabog ng puso ko na makita si Ellie. Nakangiti siyang lumapit sa akin at binati ako. Kung sana hindi ako umastang teenager na kinikilig, sana napansin ako ang tingin ng isang taong hindi ko inaasahan sa kanya. Sa panaginip ko ay ramdam ko na mahal ko siya. Kahit nang high school pa lang siya at napapadaan siya sa room ko ay nakasabay bumili sa cafeteria. Para akong gulaman na nanlalambot. Pero sana mas naging listo ako. Lalo at mula nang makita ko siya sa personal, ay naging bangungot na ang dating magandang panaginip ko. Sana gumawa ako ng paraan. Sana talaga hindi na siya pumunta sa birthday ko. Hindi na sana siya naging malapit sa akin mula ng araw na yun. Kaso, nabulagan ako sa nararamdaman ko. Hindi ko dininig ang paalala sa akin ni Leng. Sir, may sasabihin po ako. Tinenyasan ko siyang magpatuloy. Nag-check kasi ako ng mga project. Sir, maybe we should warn Ellie. Kasi dahil dun sa mga dreams nating pareho, morbid po kasi yung mga yun eh. Baka may gustong ipahiwatig. Elena, come to think of it. Maybe reincarnation is true. But it doesn't mean na kung anong nangyari sa past, mangyayari ulit ngayon. Baka bahagi lang yun ng mga alaala. Pero sir, hinarap ko na siya. And besides, I'm happy na malapit na kami sa isa't isa. We consider each other's na friend, Leng. Huwag mo na gaanong isipin yun. Paano naman po yung lalaking parehas nating hindi makita ang mukha? Sir, paano kung pati yun ulit nabuhay ngayon? I am well-built, Leng. Marunong ako sa taekwondo. I can shoot a gun. I wouldn't be helpless. I can defend myself and her, even you. Kaya huwag ka nang gaano mag-isip dyan. Sabi ni Ellie sa akin, finals nyo na next week. Huwag mo nang isipin yun. Sana talaga, kung pwede lang makabalik ako sa nakaraan para batukan ang sarili ko at sabihing malaking pagkakamali lahat ng akala ko. Tuwing Biyernes o kaya ay Sabado, kung hindi kay Nico, nasa bahay ko kami nakatambay. Ako, si Leng, Ellie, Daniela at Nico. Magkakasama kami lagi during our free day. Pero gabi noon, February 15, 2014, wala pa si Ellie. Pauwi na rin sila pero wala pa siya. Sinubukan namin siyang tawagan pero nagri-ring lang. Kaya inisip namin na puwera kay Leng na busy siya. Sir, nag-aalala ako. Baka napaano na siya. Sabay na sana kaming pupunta dito after class pero sabi niya susunod na lang daw siya eh. Ba't kaya hindi siya nakasunod?
Baka may kailangan lang muna siyang gawin sa kanila. Pero 1 linggo na ang lumipas ay hindi siya nagpakita sa amin. Hindi siya pumasok, hindi siya nagte-text, hindi nagpaparamdam. Nagsimula na ako mag-alala. Sinabi ko na rin ito kila Nico. Pinuntahan namin sa kanila pero hindi raw umuwi. Hindi naman daw sila ganoong nag-alala dahil nag-text pa daw na may project silang irarush. Doon na ako binundol ng kaba. Auntie, wala po kaming project. Yung pagpunta naming Baguio last November, yun na po yung parang project namin this sem eh. Gumagaralgal na ang boses ni Leng. Agad-agad na namin siyang hinanap sa bawat mga kaibigan niya. Mapa nung high school or college friends. Nang wala siya, tinunod namin ang mga kamag-anak niya pero wala pa rin. Umiiyak na ang nanay niya. Gusto mang umuwi ng tatay niya sa Saudi, ngunit hindi kaya. Eksaktong 2 linggo siyang nawawala. Tumawag ang nanay niya sa akin. Umuwi na raw si Ellie. Magkasabay kaming dumating nila Leng. Pati si Nico na alam ko may klase pa noon ay nagpunta rin doon. Nasa kwarto niya si Ellie. Tulala. Hindi makausap. May mga pasa, sugat, nagupit din ang mahaba niyang buhok. Parang ginupit na lang na walang pakialam kung pantay o hindi. Kinukausap namin siya pero hindi niya kami sinasagot. Parang wala siyang nakikita. Inuluwas namin siyang sa Maynila para doon ipa-check up. Nag-collapse ang nanay niya nang makita ang test result. Nirape siya. Ako? Nakatulala lang. Parang nag-slow motion lahat sa akin. Kung dati ay ayaw kong matulog, ngayon ay gustong gusto ko na. Gusto kong makita ang pagmumukha ng taong gumawa noon sa kanya. Pinangako ko sa kanya nang masolo ko siya na papatayin ko kung sino man ang taong gumawa noon sa kanya. Papatayin ko. Kahit sino mang hinayupak ay papatayin ko. Kahit sa susunod na buhay ay papatayin ko pa rin siya. 1 taon na ang nakalipas pero nananatiling tulala si Ellie. Ang masakit, nabuntis siya. Kambal ang anak niya pero tulala pa din siya. Naobses ako sa nangyari sa kanya. Ilang beses na kaming nagsigawan ni Nico sa pagpapaalala sa akin na huwag ko masyadong dibdibin ang nangyari. Alam pala nila ang tungkol sa mga panaginip, sinabi ni Leng. Isang gabi, piyesta sa amin. Nasa 2 bote na ako ng emperador. Nasa plaza sila mama at kuya. Nanonood ng pageant nang may sunod-sunod na katok sa pinto. Si Leng. Sir! Bakit? Ang kwarto ng kuya mo, sir. May tangan siyang papel. Hindi niya na ako hinintay sumagot dahil madalas kami sa bahay. Kabisado niya na ang pasikot-sikot. May dalang kwarto na lang siyang pagpipilian. Sa taas ang kwarto ko, sa baba naman ang kwarto nila mama. Una niyang nabuksan ang kay mama. Naghalughog ng mga gamit. Nang makita niyang may pambabae ang mga yun, lumipat siya sa kabila. Sa kalasingan ay hinayaan ko lang siyang guluhin ang gamit ng kuya ko. Nasa may pintuan lang ako, pinapanood siya. Biniro ko pa siya na sa lahat ng ayaw ni kuya ay pinapakailaman ang gamit niya. Nahanap niya ang laptop ni kuya. Nabitawan niya ang hawak niyang papel at parang sinadya na hanginin sa paanan ko kahit na kulob ang kwarto at walang hangin na pwedeng gumawa nun. Pinulot ko iyon. Sketch pala. Katulad nung unang pinakita niya sa akin sa ospital. Pero may nagdagdag ng detalye. Ang dating blankong mukha ng lalaking gumagahasa kay Ellie
ay nagkaroon na. Si Kuya. Nalukot ko ang papel. Papihit na ako patalikod pero hinablot niya ako. Sir, please. Please huwag kang gagawa ng kahit anong pagsisisihan mo. Hindi naman tayo sigurado, sir, kung siya talaga eh. Sabi mo naman, di ba? Nag-iba yung physical features ni Ellie sa panaginip at real life. Baka iba naman to. Please, sir, hintayin niyo ako, sir. Tatawagan ko lang si Sir Nico. Sir, please. Hindi ako nagsisinungaling pero nang gabing iyon, sunod-sunod ang ginawa kong pagsisinungaling. Tumango ako. Kinabihan ko pa siyang bilisan niya. Pero hindi niya ako maluloko. Iniwan niya ang laptop ni Kuya na malaking pagkakamali niya. Kinuha ko yun. Hindi niya nabuksan dahil sa password. Siguro akala niya hindi ko makakayanang i-crack ang password. Pero mali si Leng. Ang mga bangungot ay naging katotohanan na. Habang ginagahasa si Ellie ay wala akong magawa kundi umiyak, magmura at magalit. Nirape siya sa kulungan ng baka, sa damuhan, sa loob ng kwartong walang bintana. Paulit-ulit. Hindi ko alam kung anong nangyari pero nang mahimasmasan ako ay durog na ang laptop. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Kuya. Pinapapunta ko siya sa bakanteng lote malapit sa school. Pinagdala ko siya ng balot at maiinom para matibay ang tuhod naming dalawa mamaya. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko. Si Leng. Sir, nasan ka? Sir, please umuwi ka na dito. Sir, please. Itatama ko lang katangahan ko, Leng. Hindi na siya sumagot. Siniko na. Pre naman, hindi pa tayo sigurado kung kuya mo talaga. Pre. Tumawa ako. Tumawa ako hanggang sa maiyak na ako. Nico, matalino ka naman pero bakit ganyan ang iniisip mong palusot sa akin? Hindi magkakalkal siling sa bahay kung hindi siya sigurado. Alam ko, Nico. Pare, alam ko. Nananatili siyang tahimik. Nico, hindi ko alam kung paano nalaman ni Leng na may mahanap siyang ebidensya sa mga gamit ni Kuya. Pero pre, ito lang ang mapapangako ko. Papatayin ko siya. Hayaan niyo kung pampatay ko siya, Nico. Parang awa mo na. Hayaan mo, pre. Susuko ako, promise. Basta mapatay ko siya. Akala ko wala nang sasagot sa akin. Pero nagulat ako nang may iba na namang sumagot. Hoy, Matthew! Daniela? Akong bahala sa dalawang to. Basta may ipapangako ka sa akin. Ano yun? Ano? Huwag mong papadaliin. Tangina, pahirapan mo. Hayop yang kuya mo. Kung anong ikinatao mo, siyang ikinahayop niya. Baliw. Oo, baliw si Daniela. Parehas kami. Sabay pa kaming tumawang dalawa. Rinig ko pa ang pagsisigawan nilang tatlo bago ko ibaba ang cellphone. Dumating na si Kuya. Hindi ko na ididetalye ang lahat pero may kung anong saya kong nararamdaman sa pagsigaw niya, sa pagmamakaawa niya, katulad ng ginawa ni Ellie. Pero bago ko siya mapatay, dumating na sila Nico. Sana hindi ko na tinagalan. Sana nakaganti ako ng todo. Inilayo ako ni Nico at Leng. Si Daniela ay pinipigilan niya si Mama na lumapit. Hanggang ngayon, nakatulala pa rin si Ellie. Sabi ng doktor na trauma daw. Pero minsan umiiyak siya, lalo pag binibisita ko siya. Nagmamumble siya pero nananatiling hindi makakilos. Hindi ko alam kung nagsusumbong ba siya sa akin nang gusto niyang sabihin sa akin na
si kuya ang may gawa nun sa kanya o naiiyak siya dahil naaalala niya tuwing nakikita niya ako, si kuya. Magkamukha kami, Kuya Totoy. Para kaming kambal. Lalo ngayon at may facial hair na ako. Pero hindi rin nagtagal si kuya. Sa ospital pa lang ay namatay na siya. Naiinis ako sa kanya. Madaya siya. Dapat ako ang papatay sa kanya. Hindi ang sarili niya. Nag-overdose siya ng gamot. Nakita na lang siya sa may kwarto na bumubula na ang bibig. Serves him right? No. Masyadong madali yun kumpara sa habang buhay na epekto ng kahayupan niya sa babaeng mahal ko. Siya nga pala, Kuya Totoy, sa susunod na lang na kwento yung about dun sa mag-best friend na si Daniela at Nico. Si Leng, graduate na. Radiologist na siya sa Dubai ngayon. Ako? Hindi na ako teacher. Masyado na akong baliw para magturo. Sa susunod na kwento, malalaman nyo kung ano ang trabaho ko ngayon. As of now, matutulog na muna ako. Nakakapagod alagaan ang kambal. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Kuya Totoy. Avid listener po talaga ito si Daniela. Malamang pag nalaman niyang nai-publish ang kwento namin ay matutuwa po iyon. Muli, ito po si Drew or Matthew at ito ang kwentong ilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!